Ang Iran ay nagkagulo matapos wasakin ni Trump ang mga target sa 7 oras na sunod-sunod na pambobomba. Tumagal hanggang madaling araw ng Hulyo 15, 2026 ang bagong opensiba ng Estados Unidos at tinamaan ang 12 dosenang pasilidad militar ng Iran sa timog at timog silangan ng bansa. Ayon sa Central na Command, tinarget ng mga pambobomba ang mga posisyon ng missile, base ng drone, kakayahang pandagat, radar at sistemang pangdepensa sa baybayin na ginagamit pang banta sa mga barko sa Kipot ng Hormuz, sa Bampur. Kinumpirma ng hukbong sandatahan ng Iran ang pagkamatay ng hindi bababa sa 7 sundalo matapos tamaan ng mga kampo, guard post at tirahan. Makalipas ang ilang oras, naganap ang panibagong pag-atake bandang alas 6 ng umaga, oras sa silangan ng Estados Unidos. May ulat ng pagsabog sa Shiraz, lungsod na may 1.8 milyong residente at may mga base ng impapawid at industriya ng depensa. Sinipon ni Trump ang kanyang security team sa Situation Room at nagsimulang talakayin ang mas malawak na opensiba para tuluyang wasakin ang pagtutol ng kalaban. Ipinapakita ng operasyon na hindi lang basta tumutugon ang Washington sa mga pag-atake ng Iran, kundi layunin din nitong alisin sa rehimen ang mga kasangkapang ginagamit para hamunin ng Estados Unidos at banta sa pandaigdigang paglalayag. Ano ang balak siray ni Trump na yon? Bakit patuloy tumatanggi ang Tehran umatras? Ang 7 oras na sunod-sunod na pangyayari ang pinakabagong yugto ng 4 na araw na kampanya. Ayon sa Central Command, pinili ang mga target para mabawasan ang kakayahan ng Iran sa imbakan, network ng komunikasyon, pagbabantay sa baybayin, mga pwesto ng paglulunsad at maliliit na sasakyang dagat ng militar na tinarget. Patuloy ang bagong opensiba sa pagpapanatili ng pressure at pagpapakita ng layunin ng Washington na pahinain ang iba't ibang antas ng depensa ng Iran. Kasabay nito, ipinakita ng Bampur ang direktang epekto sa mga tropa ng rehimen. Iniulat ng hukbong sandatahan ng Iran na 7 sundalo ang namatay at ilan ang nasugatan sa pag-atake sa isang base sa Timog Silangan. Ayon sa medyang Iranian, tinamaan ng mga bala ang mga lugar ng tinutuluyan, mga security post at mga pasilidad na ginagamit ng mga sundalo. Naabot ng pag-atake ang lugar kung saan nagtipon ang mga sundalo ng gabing iyon at inilantad ang kahinaan ng mga unit na inaakalang ligtas sa loob ng bansa. Sige. Salamat! Sinabi rin ng Ministeryo ng Kalusugan ng Iran na mahigit 260 katao ang nasugatan sa mga kamakailang pag-atake at mahigit 3 sibilyan ang namatay nitong mga nakaraang araw. Ang mga numerong ito ay inilahad ng Tehran at nangangailangan pa ng independiyenteng beripikasyon. Lumitaw ang Shiraz sa mga ulat ng bagong bugso ng mga pag-atake. May mga base ng impapawid, estrukturang industrial at kumpanyang depensa ang lungsod, mga residente at mga kaugnay na monitoring channel. Iniulat nila ang mga pagsabog at posibleng aktibidad ng himpapawid. Ministry ng Iran para sa... Ang lungsod ay dati nang nakaranas ng pinsalang militar sa mga naunang pag-atake at ang pagkakasama nito sa mga bagong ulat ay nagpapahiwatig na ang mga sentro ng depensa sa labas ng baybayin ay maaari ring mapasama sa planong pagpapalawak ni Trump. Naranasan ng militar ang pinsala mula sa pag-atake sa baybayin. Nagtipon si Trump noong 14 ng Hulyo kasama ang pangalawang Pangulo, J.D. Vance, Marco Rubio, Pete Hegseth, ang hepe ng Estado Mayor, Dan Kane, ang direktor ng CIA na si John Ratcliffe at ang sugo na si Steve Witkoff. Pinag-aralan ng grupo ang mas malawak na pag-atake kaysa sa mga naganap sa Kipot ng Hormuz. Layunin nitong magdulot ng pinsala para mapilitang buksan ng rehimen ang daanang pandagat at tanggapin ang mga kahilingan ng Amerika ukol sa programang nuklear.
Sinuri ng grupo. Hindi inilatala ng Pransya ang lahat, ngunit kinumpirma ni Trump na maaaring lumawak ang kampanya at posibleng tamaan ang mga planta ng kuryente at tulay sa susunod na linggo kung patuloy na tatanggihan ng Iran ang kasunduan. Ang presyon ay direktang konektado sa kipot ng Hormuz. Muling inanunsyo ng Iran ang pagsasara ng daanan at inakusahan ito ng Estados Unidos na umatake sa 7 barkong pangkalakalan sa loob ng 1 linggo. Ayon kay Admiral Brad Cooper, nagdulot ang mga pag-atake ng pagkamatay, pagkawala o pagkasugat ng halos 12 tripulante. Ayon sa Washington, kinordina nila ang pagdaan ng halos 300 sasakyang pandagat sa kipot sa parehong panahon. Ginamit ng gobyerno ni Trump ang mga aksyon ng Iran bilang dahilan para wasakin ng mga radar sa baybayin, mga pwesto ng mga misay laban sa barko, mga base ng drone at kagamitang pandagat. Ang layunin ay alisin sa rehimen ang kakayahang magbanta sa kalakalan at pigilan ng Tehran na ituring ang isang international na ruta bilang eksklusibong pag-aari nila. Muling ipinatupad ng gobyerno ang blokadang pandagat sa mga pantalan ng Iran noong Hulyo 14 alas 10 ng gabi sa silangan ng Estados Unidos. Sakop ng hakbang na ito ang mga pantalan, terminal ng langis at baybayin na konektado sa kalakalan ng Iran. Ang mga sasakyang dagat na susubok pumasok o umalis ng walang pahintulot ay maaring harangin, ilihis o kumpiskahin. Ang mga barkong patungo sa ibang mga bansa ay patuloy na pinapayagang tumawid sa kipot. Mahigit 20 barkong pandigma ng Amerika at daan-daang eroplanong militar ang nakakalat sa rehiyon, bumubuo ng estrukturang kayang magbantay sa dagat, magprotekta ng konboy at maglunsad ng mga bagong alon ng pag-atake. Ang Chabahar ay tinamaan din at ipinakita nito na ang operasyon ay hindi limitado sa Hormuz. Ayon sa otoridad ng pantalan ng Iran, nasira ng mga projectile ang sentro ng kontrol ng trapiko sa dagat. Ipinakita ng mga larawang satellite na sinuri ng Reuters na may pinsala sa tore. Ang autoridad ng pantalan, Irani anang. nakasira ng pandagat ang mga projectile. Ang autoridad ng pantalan. Ang autoridad ng pantalan ay nakasira ng trapikong pandagat. Ang Chabahar ang pangunahing pantalan ng Iran na may direktang akses sa karagatang Indian sa labas ng Golpong Persiko at sumusuporta sa mga rutang konektado sa India, Afghanistan at gitnang Asya. Ang pagtama sa kanilang kontrol ay nagpapahina sa kakayahan ng rehimen maglipat ng kargamento gamit ang alternatibong daan. Naging tensyonado rin ang bundok ng Pico. Matatagpuan ang complex malapit sa Natanz at may mga lagusang malalim sa ilalim ng lupa, ayon sa mga eksperto. Itinuturing ito ng mga eksperto na mas protektado kaysa sa ibang pasilidad na nuklear na tinamaan noon. Ayon kay Trump, minomonitor ng Estados Unidos ang lugar at posibleng umatake kung may makitang aktibidad kaugnay ng programang nuklear. Sumagot ang tagapayo ng presidente ng Parlamento ng Iran at sinabing magiging impyerno ang rehiyon kung bubumbahin ang kompleks. Ipinapakita ng banta ang pagkabalisa sa paligid ng isang pasilidad na ipinakilala ng rehimen bilang halos di magalaw. Walang petsang kinumpirma, ngunit inilabas sa publiko ang lugar bilang posibleng target. Tumugon ng Tehran ng mga banta at pag-atake laban sa mga posisyon ng Amerika sa Jordan, Bahrain at Kuwait. Ayon sa Revolusyonaryong Guwardiya, tinarget nila ang imbakan at pasilidad militar habang sinabi ng puwersang panseguridad ng reyon na na-intercept nilang ilang drone at misil. Nagbanta rin ang Iran na palawakin ang krisis hanggang Bab el-Mandeb, mahalagang ruta ng kalakalan. Pinapakita ng reaksyong ito na kaya pa rin ng rehimen tamaan ang mga target sa Golpo. Ngunit pinapalala rin nito ang kanilang pag-iisa dahil nalalagay sa panganib ang ibang bansa. Bawat pag-atake sa isang base, pantalan o komersyal na barko ay nagbibigay ng bagong dahilan sa Washington para palawakin pa ang opensiba. Pinagsama ni Trump ang lakas militar, blokeyong ekonomiko at ultimatum sa politika. Nakipag-ugnayan ang mga negosyador ng Amerika sa mga kinatawan ng Iran at ipinaabot nila na kailangang tanggapin ng Tehran ang kasunduan bago pa maabot ng pagkawasak ang mas sensitibong mga sektor. Ayon sa Pangulo, posibleng isama sa target ang mga planta at tulay, pero ipagpapaliban muna ito sa susunod na yugto. Kasama si Prime Minister Ali Al-Zaid ng Iraq,
Sinabi ni Trump na ngayon lang nagkakaisa ang gitnang silangan at malaki ang pinsalang tinamo ng militar ng Iran. Nagrusa si Ali Zaid ng kampanya upang dalhin ang mga armas na hawak ng mga minisya sa ilalim ng kontrol ng Estado. Paano sinusuportahan ng inyong administrasyon ang layuning ito upang makamit ang kanyang pananaw? At ang aking pangalawang tanong, paano mo nakikita ang magiging relasyon sa hinaharap sa pagitan ng rehiyon ng Kurdistan at ng Iraq? Sa tingin ko, magiging maayos ang lahat. Sa tingin ko, ang mga tao ay, ang gitnang silangan, maniwala ka man o hindi, ay nagkakaisa. Unti-unti na nating inaalis ang siga sa gitnang silangan. Ang Iran ang siga sa gitnang silangan. Tinakot nila ang Iraq at ibang bansa. May takot sa buong reyon, pati sa ibang bansa. Naiintindihan ko yon, pero talagang may takot. Ngayon, wala nang takot dahil wasak na ang kanilang militar. Sa tingin ko, mas nagkakaisa na ang gitnang silangan, di tulad dati. Habang nagbabantang gawing impyerno ng rehimen ang rehiyon, nagpapanatili ang Washington ng mahigit 20 barkong pandigma, daan-daang eroplano at mga bagong planong pag-atake na handa para sa susunod na utos. Maraming salamat sa panonood ng video na ito hanggang dulo. Suportahan ang aming proyekto at magbigay ng pinansyal na ambag sa pamamagitan ng Pixkey na makikita sa inyong screen. Kami ay independenteng channel na nagbibigay ng tamang impormasyon. Ang ambag nyo ay tumutulong sa amin magpatuloy.